19 Kopong-Kopong, panahon ni Mahoma, panahon ni Limahong. Ilan lamang ito sa mga sinaunang ekspresyon ng mga Pilipino. Karamihan sa atin, lalong-lalo na ang mga bagong henerasyon ngayon ay hindi na siguro ito naririnig o kung marinig man mula sa ating mga lolo at lola paminsan-minsan. Sa kabuang 187 na lingwaheng lokal ng mga Pinoy, napakayaman talaga ng ating pananalita, mapa Cebuano, Ilonggo, Tagalog, Ilocano, Kapampangan o ano paman. Taon-taon ay may mga nauusong ekspresyon o yung tinatawag na Pinoy slang. Tulad na, Bahala na. Lodi, pet malung. Pabebe. Nosebleed. Humuhugot. Push mo yan. ngunit hindi naman pahuhuli ang ating mga lolo at lola dahil sa panahon nila. Nauso rin ang mga ekspresyon na ito at ang iba ay hanggang ngayon ay naririnig pa natin. 19 Kopong-Kopong, ibig ipahiwatig masyadong matagal ng panahon na hindi mo matandaan. Madalas, maririnig mo ito sa mga lolo at lola mo dahil ayon sa kanila, noong 1950s ang dekada 1900s ay matagal na masyado. Kung may bagay kang nais ipahiwatig at ito ay napakatagal na, sasabihin mong, Ang luma na ng damit mo, baka 19 pa yan na uso. ang kopong ay isang salitang Bahasa o Indonesian na ang ibig sabihin ay walang laman o empty. In other words, zero. Kaya pag sinabi mong 19 Kopong-Kopong, tumutukoy ito sa taong 1900s. So pwede na rin kaya nating sabihin 20 Kopong-Kopong para sa taong 2000. Ano sa palagay mo? Ay nako, panahon pa ni Mahoma yan. Kailan naman pinanganak sa panahon ni Mahom? Itaas ang kamay sa mga nakarinig na nito galing sa iyong lola. Ayun, kailan nga ba talaga ang panahon ni Mahoma? Isang paliwanag dito na ang Mahoma ay sinasabing Spanish form ng Muhammad na tumutukoy sa propeta ng mga Muslim na unang dumating sa Pilipinas bago pa man tayo nasakop ng mga Kastila. Kaya sinasabi ng marami na ang panahon ni Mahoma ay panahon bago ang pananakop ng mga Kastila o pre-Hispanic era before 1520s. Ngunit sa isang banda, may mga nagsasabi ng Mahoma ay hinango kay Masaharu Homa, isang Japanese Imperial Army General na maaalalang nagkaroon ng papel sa pananakop sa Pilipinas noong World War II. Sa pagsisimula ng gyera dito sa Pasipiko, naging commander si Homa ng 43 IGA 14th Army na may misyong sakupin ang Pilipinas. Ang kanyang naging utos ay ituring ang mga Pilipino bilang mga kaibigan at hindi kaaway at irespeto ang nakaugaliang relihiyon at tradisyon. Ngunit hindi umubra ang kanyang naging plano sa mga sundalong Hapon na noon ay mapang-abuso sa panahon ng digmaan. Saan man dito sa dalawa, panahon man ng Hapon o panahong wala pa ang mga Kastila, ay parehong napakatagal na nga. Si Limahong naman ay isang piratang Chinese na sinakop ang hilagang bahagi ng Pilipinas noong 1574. Ngunit hindi nagtagumpay na sakupin ang Maynila na noon ay sakop na ng mga Kastila. Bata pang nagsimulang gumawa ng krimen itong si Limahong tulad ng pagnanakaw at pamimirata matapos mapa sa kanya ang isang pirate ship na kanyang minana. Inatake nito ang mga daungan sa katimugang China kaya't naging notorious siyang kriminal sa bansang at upang hindi mahuli, naglayag ito sa South China Sea at nagpatuloy sa pangingikil at pamimirata ng mga barkong naglalayag mula Espanya at Mexico. Masahol palang tao itong si Limahong. Kaya sa mga bagong sibol dyan, kapag makakarinig ng mga sinaunang ekspresyon mula sa mga nakakatanda, at least ngayon, alam mo na, madalas kasama sa mga katagang ito pag tumutukoy tayo sa matagal ng panahon. Panahon pa yan ng Kastila o panahon pa yan ng Hapon. Kahit pa man, 10 years o 5 years pa lang nangyari.